din yan, yung bangko, no? No, naisuhulan at gurgurin. Sino? Si Madriaga. Diyos ko, Lord. Did you know hair is 90% protein, but daily damage strips it away? Dove Peptide Bond Repair. Fast forward. Kyle's mom, San Carlos, Pangasinan, Dina Are, Fast forward. Pink, Jean KV, na-edit na po. From Italy. Ingat po kayo. Chona Pasqua. Thank you for your medyo mapata ng konti, bibilisan lang natin mga clear ha. Na-news na to kahapon, pero let's himayin natin. Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas ng sa jail is 5 to 6 p.m. So by that time, dapat wala ng ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population na yung time na nasa labas. Dito natakot mga clear, dito natakot. Ikinuwento ni attorney kung bakit naisip talaga niya at nag-isip talaga si Madriaga na meron nagbabanta sa buhay niya. Si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos ng marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung malapit sa kanya. Mag-iiwasan, kumbaga, parang ganun. Yeah, ganun po yung naging policy na pag may mga open galuba doon, hindi sumasama sa general population si Ramil positive, no? So itong nangyari nung March 3, 5 o'clock, nung palabas na siya sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki na doon sa gilid at paglabas niya, bigla binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then oh my gosh, talaga naman mga ka-clear. Siyempre iba mararamdaman mo kasi alam mo naman may nagbabanta sa buhay mo tapos feeling mo safe ka. Pero minsan, clear. Yan nangyari na nga, di ba? Oh, nagurgur si dating Mayor Espinosa sa jail. At ang gumurgur, pulis pa. At kinampihan pa. At acquitted pa. Pero wala na si Espinosa. Di ba? Oh, yun mga clear, di ba? Parang sanay? Style? Same style? Di ba? Oh, may nagtatago, dapat wala ng tao doon sa likod ng gate daw, parang may nagtatago at lumabas at tinutusok-tusok siya sa tagiliran. parang nagkakaroon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak ng malakas ni Ramil doon sa grills. Sa isang sa gilid nung cabinet police yung tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard. And then nag-respond yung mga jail guard. Ang base doon sa report na kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun, supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base investigation is that na-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na kaya nasa screen. Nag-basketball uniform na to, at nung pinapasok ng general population, hindi daw pupasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung confronting niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusunod sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon sila nagkaroon ng minor confrontation nung maraming Ramil na parang bukunutin, may bukunot sa likod. Bigla niya tinulak, nagsisigaw siya, then nag-respond. Kaya lang, pagkala natin ng konti ha. Mga bala kasi ito Okay. Yung mga jail guard at pati yung warden at nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalitan ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng DGMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yun. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. Wow, bago pa lang from Pasay, mga ka-clear. Bakit? And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung DGMP na yung kasamahan ng detainee na yun, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. At bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, isa lang yata. So pinag-ingatan na. Pero alam mo mga clear, tingin ko dapat nakakulong to, DILG. Tingin ko dapat mas pag-ingatan. Not for anything else. Pero kasi buhay ito. Not because magiging witness siya against VP Sara, but buhay to eh. Hanggat kayong ingatan, kasi may banta na eh. Diba? May banta na. So nakikita na natin ng mga galawan. Although mahirap naman sabihin na ito ay parte ng plano ng Vice Presidente para hindi ito makapagsalita na. Mga clear. Ito yung naisip ko ha. Ito yung naisip ko. Okay? Ito yung naisip ko. Bakit kaya siya nag-file? Bakit siya nag-file ng perjury? Bakit siya nag-file ng perjury? Okay. Dahil kaya, ito inisip ko lang to pag nag-file ka ng perjury, ang isipin ng tao, you're doing it legal way, in a legal way, or legally. So, if ever may mangyari kay Madriaga, pwedeng sabihin hindi sa kanila galing yun. Kasi, she is doing it in a legal way, filing a case.
So why should I ask for an assassin to kill him if I can do it in a legal way? Ba? Kaya ako nagpa-file ng perjury eh. Pero mga clear, hindi rin mawawala sa isipan natin na si BP Sara ay may kakilalang mamamatay tao. May kakilala siyang killer na ready pumatay for her. Diba? Hindi na makakilala yun kasi sinabi niya yun. Tama, attorney. Sinabi niya Agree. yun. Habang siya ay nagme-meltdown, marami nakakita, hindi lang tayo, buong mundo. Alam na siya ay may kakilalang assassin, na siya ay may kakilalang killer who is more than willing to kill anybody for her upon her instruction. Diba? So yun. It's been, kaya nga, pamamaraan ba to para sabihin na hindi siya gagawa ng illegal against Madriaga, which she will just file a complaint? Para kung anong man mangyari sa kanya, ay tiga lang, nagsampa nga ako ng kaso eh. Bakit ko naman yan papagurgur? Diba? Pero, kung isipin nyo, ano ang mas kaya na magurgur? Diba? Kasi ang una niyang pinagbantaan ng buhay, presidente. Presidente na yun. Tatlo pa. Presidente, First Lady, House Speaker. Kilala niya, kayang patayin tong tatlo. Yung kakilala niya, kayang pumataya ng tatlong matataas na opisyal. What more kung ordinaryong tao? Diba? Katulad ng ginagawa ng kanyang ama sa Davao City. Diba? Yung tinulak sa chopper na batang addict daw. Diba? E.C. Marcos. Diba? So, yun lang yun. Hindi naman pwede nating i-analyze dito. Kasi wala sa kanya ngayon na maaaring pag-isipan siya ng masama. Well, hindi natin alam yung ibang history niya. Pero as of now, the way we see it, ang may interest lang mawala siya, si VP Sara. Or kampo niya. Not naman literally, not specifically VP Sara, but yung kampo niya pwede. Including her. Especially kung marami talagang alam itong si Madriaga. Diba? Sa tuloy natin. Mas nagipit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung yung assailant? Ano po? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw eh. Kaya si Ramil, hindi makalaki ang tao yan. Sa 5354 lang yan eh. So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talaga nangyari yung confrontation na yun between that detainee sa ni Ramil Madriaga. Nakunan ko Sinabi ba yung detainee? Hindi daw, wala sa pinarating sa akin report ng kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at bumisel na sa ibang floor na. At doble siguro na po ang pinapatupad doon kay Ramil, mas may ko ngayon yung ginagawang pagbabatay sa kanya. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nga ninyo, wala na ako kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malino doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform, kaya hindi siya pumasok doon sa selda. During the time, dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtaka, bakit siya nandoon at tinabangan niya si Ramil? Bakit may basketball siyang uniform? Diba? Ang kwento ni Ramil is, alam mo parang binubuyo kang away, tapos may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at sisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kapon doon. Wala silang exchange of words kasi normally pag may lalapit, ganun daw. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when Well, anyway, kung bala ka na patay, hindi ka nasabihan yan. Diba? Patay kung patay. I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna na CCTV, ang naka-view is yung NBI. Katulad niyan, kung yung assassin ni DP Sara, papatay. Halimbawa, hoy, ba't mo ginaganyan si ganyan? Bakit mo binubulsik? Hindi na. Diretso ng pang yun, di ba? O kaya tusok. Parang hindi na magkakaroon ng confrontation yan. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkaroon talaga, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga doon, ang ginawa ng NBI, double security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabanday sa kanya. Pero kung sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo, si Mr. Madriaga, na kahit anong binanggit ng taong yun, na whether we're looking for anything that would give us any indication as to what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings si Mr. Madriaga? Wala akong salita. Nagulat lang si Ramil na nung habang sinusundo siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya pasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na pumalag si Ramil nung nakita niya parang may bubunutin lang daw sa likod. And then so in other words, wala naman siya nakita. Nandun lang yung fear niya, mga ka-clear, na maaaring may bunutin. Kasi alam niyo, syempre may takot na to eh. Even before naman, di ba? Nung pagkalabas niya, medyo may takot na siya eh. So dito, naging alerto lang siya. Pero mukhang mapapatunayan to ni attorney kasi nagkaroon talaga ng pag-iimbestiga eh.
inawi niya at tinulak niya papalayo at tumingin siya ng tulong sa mga jail guard. So, ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao? At naka-disguise pa siya ng basketball uniform. When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suit ni Ramil. Every time nadadalawa kami dyan, lahat ng PDL dyan naka-yellow yan. Ito, nagpanggap na basketball player, kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan, minsan kalaban nila yung mga jail guards. Nag-disguise daw, at talagang inabangan si Ramil doon sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit ng mga selda nila. Do you Ano to, lumalabas parang may insider. have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from Ano, di ba? Parang pelikula lang, no? Para lang ha, hindi natin binibintangan mga clear ha. Unfair naman sa BJMP to. detention officers? Hindi ko kami pwede magkuklod ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung execution na binibig niya noong November 29, may mga nagsasabi na sa kanya mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi ko siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, alam niya siya lang, bakit may nakabang doon na hindi dapat nakalabas sa taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari. O talaga naman mga clear, no? Hindi natin alam ha. Hindi natin maalam pwede mangyari dyan. Kaya dapat doble ingat. Kahit sino man yan mga clear, kahit nakabilanggo yan, kahit sino bibilanggo yan, hindi dapat na sinasaktan mga clear. Ito pa mga clear ha. Yun, nakita natin ha. Ipiniliwanag ni attorney, no? Attorney ni Ramil Madriaga, attorney Palad. Yung naging sitwasyon. At malakas sa loob niya, hindi to gawa-gawang kwento dahil ang detalye kaya niyang i-explain. Diba? Dapat ganyan mga clear. Hindi yung pagkukwento ka tapos yung reporter, i-spoon feed ka ng tanong ng question na may sagot na. Oo ka na lang. Diba? So, kung alam mo naman na tama yung ginagawa mo or ina-explain mo, hindi ka naman maliligaw mga clear. Mamaya may explain ako sa inyo. Nakita niyo ba yung nadilig niyo ba yung press briefing? Mamaya, siguro bukas na lang mga clear. Press briefing nung 18 men, ex-men ulit. Ex-military, former Marines, ex-militar or former Marines kasi nung tinanong sila ng isang reporter, babae yata yun, bigyan nyo kami ng details. Mga clear, ito tandaan nyo, militar to. Yung iba, hindi. Yung iba militar, iba Marines. Tapos, hindi nila masagot yung lugar. Hindi nila masagot kung lugar kung saan nila dinala. Walang specifics. Very general. Tapos bandang huli, nagpapaawa kami ng mga binubuhis namin ang aming buhay para dito, para sa yung pamilya namin nangangamba na. Hindi yun ang tanong. Ang tanong, saan nyo dinala? Paano nyo dinala? Saang lugar nyo dinala specifically? Basta may lake. Militar ka. Yan lang ang sagot mo? Diba? Sige, tuloy tayo mga kaibigan. Okay, tayo. Ulit. Attorney, nabanggit nyo yung tumawag at nag-o-offer ng 500 million to 1 billion. Dating kasama ng client nyo. Anong ibig sabihin ng dating kasama? Yung notes ko kasi nasa office, no? Ang recollection ko sa pag-usap namin, hindi ako nagkakamali, kung hindi classmate sa College of Law, kasama sa isip. Inday Sara. Kasi remember siyang convener ng Inday Sara, yung sa sila na. According to attorney, merong nag-aalok ng 500 million to 1B. Oops. Wag lang magsalita. Parang gano'n eh. Wag lang magsalita. Okay? Although tawag natin Inday Sara is my president, iba naman talaga meaning yun, yung parang tumutak ko ng meaning nun eh. Mga kasamahan daw nila yan sa isip sa ibang probinsya. Na yung iba pa dyan nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nga niyang banggitin yung tunay na pangalan. Sabi ko, you will have to mention that later on, yung tunay na pangalan kahit nasa gobyerno sila. In the meantime, binigyan niya lang ako ng mga alias. Meron nagtatrabaho sa PPWH Central Legal Department. Tapos merong isang nagtatrabaho na sabi niya sa LRA Register of Deeds, Combisan 1, Makati, basta NCR area. So sabi niya, nung nakausap niya is that yun nga, merong 500 million to 1 billion in your price. Yun ang offer sa kanya. Sobrang laki, di ba? Kilala niya. Of course, kilala niya. Kasi nung tinanong ko siya, denial mo yung number, nung pagsagot, kilala mo. Sir, kilala ko. Ang hindi ko lang sure kung classmate sa College of Law or kasama sa isip. Kasi yun naman ang grupong ginagalawan niya ron eh. Yung mga naging classmate niya sa College of Law. Yung iba naman doon, yung mga classmate nila, sila rin ang mga founding members, chairman, or convener ng iba't ibang asosasyon na binuo para kay Sara. So, kaya pinapunta yun, kilala.
Pagkakilala kasi wala naman pupunta sa'yo agad-agad kung di kayo nagkakatiwalaan, di ba? Ano yung college flow niya ulit? Sa Sebastian po. San Sebastian. Pero yung name po ng mga kausap niya, ayaw pa niya ibigay sa akin yung complete name. Binigyan niya lang ako ng mga alias. Kasi talagang unless necessary, ayaw niya munang madama yun. Although wala namang krimen doon, no? Pero sinasabi natin doon is that yun yung mga nagpaparating na may pondo kami dito, may budget dito. Huwag ka lang Government tumistigo. official sila pala, government official. Sabi niya, wala siya nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ko binanggit kung kanino galing yung pera o sino yung sponsor kasi Ang sabi lang is may pondo daw sa isip, parang gano'n po. May pondo rito ang isip. kasi malaki-laki 1 billion Oo nga. sa isang organisasyon lamang na Ang sinabi is 500 to 1 being your price. Ang magandang kondisyon nun, you don't need to recant daw, basta huwag ka lang huwag ka mapakita. lang magtistigo. Parang gano'n. Napatahimik nga mga clear, di ba? Kaya nga siguro sinampaan pa ng perjury ito para manakot. Hindi man sabi ni Atty. Palad, parang in a way pananakot ito. Di ba? Kasi for me nga, mga clear, sa ngayon, ang perjury, premature. Kasi hindi mo pa napapatay na nagsisinungaling yun eh. Di ba? Dapat masabi pa ng court na nagsisinungaling siya. Di ba? So ngayon, wala pa, pero yun ang binalat niya, legal. Tapos after niyang gawin yung kahapon siya nag-file eh. Ngayon lumalabas, ito si Madriaga ay natatakot para sa kanyang buhay. At malaki ang suhol. O nga, 500 million to 1 B. Ang laki nga. Mas malaki nga kay Atong Ang. Di ba? Malaki. So, ganun Ay, ka siya grabe. ka-importante. Di ba? Ang tanong natin ganito, dapat tinanong pala nila, no? Putol dun eh. Paanong nakausap ng mga taong ito si Madriaga? Yung nag-aalok. Paano nilang nakausap si Madriaga? Pumunta ba? So, pwede sa asawa. Ha? Sa asawa. So, tingin ko, dapat, hindi sa tabi asawa, parang hindi, di ba? Kaya ito nilang lahat eh. Oo, kaya ito nilang lahat. Pero mga click, kung napaka-importanting witness talaga dito, para sa transparency and accountability na isinisigaw ng Vice Presidente, dapat wag mong hayaang hindi yan magsalita. Di ba? Kahit kumpara ni Sara tataluhin, tataluhin. Kahit kumpare ni Sara tataluhin, mapatahimik lang. Ayun, sabi ni Maxi. Di ba? Ayun, mga ka-clear. So, tinalang natin, mag-ingatan na siya. Let's pray for his safety sa lahat ng mga napagbabantaan ng buhay. Ipagdasal na lang po natin ang kanilang kaligtasan. Okay, buhula ng bugay, Marie Banzon. Ito tayo paki-shoutout naman, watching from Lucena City. Alright, salamat, And attorney. na natin kung sino ang may Okay na tayo dito kay attorney. Naka po, ingat ako si Madriaga. Kailangan ingatanin kasi talagang grabe, no? Sigurado yan. Kabado dyan si Lustay. Lalo na ngayon. Ito, naka-live na naman si attorney.